Hoy! Huwag mo ugaling humiling ng masama sa kapwa mo, ha? Grabe ka kung makapagsalita. Ang sama na ugali mo. Hindi ako sa impyerno mapupunta. Baka ikaw. At yang pamilya mo. Ang kaso, mauuna lang yung anak mong may COVID. Doon na lang kayo magkita-kita. Mga animal kayo. Salot kayo sa lipunan. Sinasabi ko sa'yo lahat ng pinagsasabi mo na yan, mas malala ang babalik sa'yo. Huwag mo ako susubukan. Ilang beses na kitang pinagbigyan. Ilang pangmamata na ang ginawa mo sa pamilya ko. Pero ngayon, sinisigurado ko sa'yong pagbabayaran mo ang lahat. Ay, natakot naman ako sa mga pinagsasabi mong yan. Uy, naku, takot ako. Leche ka. Makaalis na nga. Tama yan. Diyan lang kayo sa loob ng bahay nyo dahil kayo mismo ang virus. Noong panahon ng pandemya, kung saan lahat ay nasa loob lamang ng bahay. Walang trabaho, walang kabuhayan. Dulot ng takot sa kumakalat na virus, kinailangang manatili lang sa loob ng bahay ang mga tao upang maging ligtas. Diyan na rin nagsimulang lumabas ang tunay na ugali ng mga taong nakapaligid sa atin. Yun ang naging dahilan ni Perlin para bigyan din ng hustisya ang nangyari sa kanilang pamilya, dulot ng masama nilang kapitbahay. Ang pagganti ba gamit ang itim na kapangyarihan ay magdadala ng tunay na kapayapaan? O magiging dahilan lang din ng pagkalugmok nilang dalawa? Bakit parang ang daming bangko, te? Iilan lang naman tayo rito sa compound. Akala ko ba isang stab lang kada pamilya? Kanino ba yung mga yan? Huwag mong pakialaman yan. Sa akin yan. Sa'yo, ate? Ang dami naman yan. Nasa 4 na bangko yan Ang ibig sabihin ba niyan 4 na ayuda rin ang makukuha mo? Tapos bukod pa yung kina Kuya Fernan. Sa inyo rin yung 2 pang bangko sa tapat ng tindahan, di ba? Ano bang pakialam mo, ha? Kami ay dumidiskarte para makarami-rami ng ayuda. Hindi ko na kasalanan kung wala kang utak at hindi ka marunong mag-isip kung paano ka rin makakarami. Panlalamang kasi sa kapwa ang ginagawa mo Alam mo naman na ang iba rito sa atin, maraming pamilya tapos iisa lang ang stab na nakuha. Tapos kayo, iilan lang naman kayo sa bahay nyo. 3 lang yata kayo dyan. Aba, wala akong pakialam, ha? Isa pa, hindi ko na kasalanan kung iisa lang ang ibinigay sa kanila. Ibinigay sa akin yan at kukunin ko yan. Sayang ang kalahating kilong bigas, Kapag pwede na ulit magbenta may pang-stock ako sa tindahan ko. Makonsensya ka naman sa iba, ate. Pandemic na. Iniisip mo pa rin yung ibebenta mo? Aba, syempre, iisipin ko talaga yun. Dahil alam ko na darating ang araw na pwede na ulit magbukas ng tindahan at makakalibre ako ng paninda ko. Sa mga ganitong pangyayari, utak pa rin ang ginagamit, Perlin. Hindi damdamin, okay? Hindi ka makakasurvive sa buhay kung ang palagi mong iisipin ay ang ibang tao. Hindi ko naman palaging iniisip ang ibang tao. Nagkakaroon lang ako ng konsiderasyon para hindi maging mapanlamang sa kapwa. Ay, ewan ko sa'yo. Wala akong balak makipagtalo sa'yo, ha? Alam ko naman na naiinggit lang kayo sa akin. Dahil ako, nakukuha ko maging matalino kahit na ganito na ang nangyayari sa mundo. Napailing na lang si Perlin dahil sa sinabi sa kanya ni Ami. Noon pa man, sa kahit na anong bigayan ng ayuda sa kanilang lugar, mas laging lumalamang si Ami. Hindi siya pumapayag na sundin kung ano lang ba ang dapat niyang makuha. Minsan kasi, kusa na siyang binibigyan ng pasobra, lalo pat malakas din naman ang kapit niya sa barangay. Dahil sa naging pandemya at kinailangan na mag-lockdown, walang kabuhayan ang bawat pamilya at ang tangi lamang inaasahan para mabuhay ay ang mga bigay na ayuda. Ang mga taong may kakayahan namang makabili noon ay may mga imbak na pagkain sa kanilang bahay. Ang iba, namamahagi para sa mga taong kapos. Habang ang iba naman ay hindi pinapalampas ang problema ng mundo para maging mas malala ang pagiging sakim at madamot.
Sa problemang kinaharap ng bansa noong pandemya, doon lumabas ang tunay na ugali ng mga taong makasarili. Isang umaga, habang nagluluto si Perlin ng kanilang pagkain, nagising ang panganay niyang anak at agad na nagpunta sa kanya sa kusina. Ma, anong ulam? Ginisang sardinas na may dahon ng alugbate. Pero paluto pa lang yung kanin. Gisingin mo na ang mga kapatid mo. Gising naman na sila. Andun, sayo ng sayo sa TikTok. Ang iingay nga nila sa kwarto kaya nga ako nagising eh. Ano yan ma? Bagong ayuda? Wow, may biskwit pa no? Bigay yan ni Ate Virgie. Buti nga naabutan ako. Yan yung mga tinda niya sa sari-sari store niya. Pinamigay na lang daw niya kasi marami pala talagang hindi naabutan ng ayuda nung nakaraan. Nakakaawa nga eh. Nakita ko nga post ni Gian Bisaya. Ang sabi niya sa post niya, yung iba doble-doble ang nakukuhang ayuda. Tapos yun pa ang mga taong di naman karapat-dapat. Tapos sila kahit isang butil ng bigas walang nakuha. Yun na nga ang sinasabi ko. Ayan si Ate Ami, ang dami niyan palaging nakukuhang ayuda. Kapag naman sisitahin mo, magagalit sa'yo at sasabihin na pakialamera at inggitera ka. Ewan ko ba, mas lalo atang naging sakim ang mga tao dahil sa pandemic. Mukhang ibang virus din ang dumapo sa mga tao eh. Lagi naman lamang yan sina Ate Ami. Kailan ba nagpatalo yan sa lahat ng bagay? Sila lang yata yung tindahan na hindi namigay, lalo na nung unang araw ng lockdown. Naalala ko na naman tuloy yun. Nakisuyo ako makisabay sa sasakyan nila nung bigla ang lockdown kasi pinauwi kami sa trabaho. Tapos wala na kami masakyan. Nakita ko sila sakay nung L300 nila. Di man lang nagpasakay dahil baka raw may virus ako. Ewan ko ba sa kanya? Ang sabi niya kasi, malakas ang kapit niya sa tagalista sa mga ayuda na yan. Tapos, dagdag stock daw sa bebenta niya sa tindahan niya. Isa pa, siya palagi ang nangunguna kapag may mga bigayan na ganyan, di ba? Bawal maalis ang pangalan niya dahil panigurado kung magwawala yan. Grabe, di kaya kinakarma ang mga taong ganun? Baka meron pero hindi pa sa ngayon. Sa paglipas ng mga araw, kahit na paano ay nabubuhay ang pamilya ni Perlin dahil sa mga bigay na ayuda sa kanila at kahit na paano may mga tanim sila ng talbos na paminsan-minsan ay inuulam nila. Hiwalay sa asawa at may 3 anak si Perlin. Siya lang ang tumataguyod sa pamilya niya at kasisimula pa lang namang magtrabaho ng kanyang panganay na anak. Kaso, natigil din yun dahil sa lockdown. Madalas lang silang nasa loob ng bahay. Minsan, ang mga batang matitigas ang ulo, lumalabas sa kanilang compound. 3 pamilya lang naman sila sa compound at mayroon silang gate. Kaya hindi madaling makita kapag nasa labas ang mga bata o sino man sa kanila. Ano ba talaga? Ha? Hindi kayo nakikinig? Sinabihan ko na nga kayo na bawal maglalabas, di ba? Kahit pa sabihin na nasa iisang compound lang tayo. Bilisan nyo, maligo na kayo. Tapos yung mga damit nyo, ilabas nyo kagad sa banyo at maglalaba ko. Pero sina Ate Ami may mga bisita pa. Ha? Bisita? Oo, yung katrabaho ng asawa niya. Nandiyan kaya sila kanina sa compound. Di ko alam kung paano sila nakapunta. Siguro kasi frontliner yung isa dun. Ang tigas din ng bungo eh. Dapat sila rin nakakaalam ng mga bawal. Galing pang Maynila ang mga yun ah. Naku po, yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Nung nakaraan, ganyan din yung nangyari doon sa asawa ni Aling Judith. Nung kasagsagan na magla-lockdown sa Maynila, nagbiyahe pa uwi rito. Pagkatapos nun, 2 days lang may sintomas na ng COVID. Tapos nung nai-report sila, ayun, 2 sa mga bata niyang anak nag-positive. Tapos kinuha para dalhin sa isolation facility. Nakakaawa nga eh, namatay pa yung isa. Daming ang bali-balita ngayon. Di ko na rin alam kung alin yung totoo eh. Kasi ang daming fake news. Kaya yung kaibigan ko, di nila pinaalam na isa sa kanila may COVID. Kasi nga baka hindi na raw nila makita ulit. Lalo na sa lahat pa naman ng ospital, binibilang lahat ng namamatay ng dahil sa COVID. Kahit hindi naman sa COVID namatay. Nag-self-medication daw yung kapatid niya. Pero ngayon, okay na raw. Ay, Diyos ko po! Ano ba naman yung mga balita na ganyan? Kaya takot na takot akong may iba kayong nakakahalubilo eh. Kaso, ang titigas ng ulo ng mga kapatid mo. Puro katwiran na compound naman natin to at walang ibang pumapasok. Pero yan, si Ate Ami,
Kung sino-sino pa ang pinapapunta sa bahay nila. Yung apo pa naman niya andon. Maliit pa yun at sakitin. Di man lang nag-iisip. Habang nag-uusap ang mag-ina, biglang may kumatok sa pinto nila. Nang magsalita yon, si Ami ang nasa labas. Binuksan ni Perlin ang pinto at nakita niyang may dalawang kasama ang kapitbahay nila. Bakit Anong kailangan nyo? Padaanin mo nga itong dalawa. Pupunta lang sila dun sa kabilang bahay. Yung sa kamag-anak nila. Bakit? Sino ba mga yan? Hindi ba bawal nga maglalabas? Bakit pagala-gala ang mga yan? Ano ba naman yung pananalita mo, Perlin? Nakikisuyo na nga lang sa'yo. Kaya nga sila dyan makikidaan sa bahay nyo. Dahil nga may bantay doon sa kabilang kanto. Hindi sila pwedeng dumaan doon. Pasensya ka na, te. Ayoko may pinapadaang ibang tao sa bahay ko. Hindi ko ginawa yung daan sa likod para maging daanan nila. Lalo na ngayon, papasok sila sa bahay ko. Hindi ko alam kung saan galing ang mga yan. Para namang hindi mo alam kung paanong nakakatakot ang sitwasyon ngayong pandemic. Ang sama ng ugali mo, ano? Kaibigan ko tong mga to. Pinapahiya mo kung buwisit ka. Yun na nga, te. Kaibigan mo. Hindi ko kaibigan. Saka kahit kaibigan ko pa, hindi ko isasaalang-alang ang kaligtasan ng mga anak ko para lang makagala sila. Alam naman siguro ng mga kaibigan mo na yan na bawal lumabas ng bahay, di ba? Sana maintindihan nila kung bakit. Lalo na ngayong pataas ng pataas ang bilang ng cases ng COVID-19. Ba't buwisit ka talaga, ano? Tatandaan ko tong araw na to, Perlin, ha? Pinapahiya mo ako sa mga kaibigan ko. Kahit na kailan, hindi ka makakahingi ng kahit na anong tulong sa akin. Tandaan mo yan! Galit na umalis si Ami dahil pakiramdam niya ay napahiya nga siya sa dalawa niyang kasama. Dalawa kasi ang dinadaanan ni na Perlin. Ang isang pinto nila sa kusina ay papunta sa kabilang purok, habang ang pangunahing pintuan naman nila ay doon sa compound sa kanilang purok. Ginawa niya lang ang kabilang daan dahil mas malapit doon ang paaralan ng kanyang mga anak. At kapag gabi na at nagsasarado na ang gate, doon sila dumaraan. Hawak kasi ni Ami ang susi ng gate at kapag sinabi niyang ayaw na niyang magpadaan, wala nang ibang taong makakadaan, kahit na may ibang tao namang nakatira sa kanilang compound. Habang lumilipas ang mga araw, pataas ng pataas ang mga naitatala na may COVID. Lahat ay takot sa mga bali-balita sa telebisyon at sa iba't ibang platform. May mga nakakaawa at nakakatakot na testimonya mula sa mga taong nakakaranas ng sakit. Mas naging mahigpit palalo sa paglabas at pakikihalubilo sa mga tao. Pero si Ami, patuloy pa rin siyang tumatanggap ng mga bisita mula sa mga kapitbahay nila, lalo na kapag gusto nito ng makakausap. Dahil sa pangamba ni Perlin, kinausap niya si Ami. Ate Ami, baka naman pwedeng huwag ka na muna magpapasok ng kung sino-sino dito sa compound natin. Nakakatakot na kasi, hindi naman natin alam na baka isa sa kanila may sakit. Baka mahawa pa tayo. Lalo na kapag may nag-positive dito sa atin. Naku, panigurado, damay-damay tayong lahat. Maawa ka naman, ang daming mga bata rito. Bakit ba? Ang hilig mong punahin ang mga ginagawa ko, ha? Kung gusto mo, magpapasok ka rin ng kakilala mo. Ate, naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Nakikiusap ako, hindi lang para sa'yo, kundi para sa ating lahat dito. Lalo na sa mga bata. May apo ka, di ba? Sakitin yan, tapos bata pa. Mas mabilis yan kapitan ng sakit. Alam mo, sa lahat ng ayoko, yung pinakikialaman ako. Buhay ko to, oy! At gagawin ko kung anong gusto ko, maliwanag. Walang sakit ang mga taong pinapapasok ko. Alam mo kung anong virus ang kumakalat sa mundo? Yon ang katangahan. O ayan, meron kang virus ng katangahan. Inggit at masyadong nakikialam sa buhay ng iba. Yan ang virus na hindi na magagamot pa. Ang kitid ng utak mo? Hindi ko alam na ganyan ka pala mag-isip. Mas malalayang sakit mo sa utak. Hindi ka makaintindi. Masyado na masama ang ugali mo. Ang liit pa ng utak mo para maintindihan ang nangyayari. Sinasabi mo ba na bobo ako, ha? Kung yan ang pagkakaintindi mo sa sinabi ko, baka nga bobo ka talaga.
Ang hirap mong pagsabihan eh. Alam mo na nga na bawal, ginagawa mo pa rin. Kung hindi ka natatakot para sa sarili mong pamilya, wag mo kaming idadamay ha. Kami, may mga anak kaming iniisip. Mga bata pa yung mga yon. Alam nating mahihina ang resistensya nila, lalo na sa mga virus-virus na yan. Wala akong pakialam! Anak ko ba yung mga yan, ha? Mga kaibigan ko lang ang pinapapasok ko at hindi ko nakasalanan pa kung may mahahawa sa inyo. Tinatakot lang kayo ng gobyerno dyan sa virus-virus na gawa-gawa lang naman nila. Huwag mo akong pagbabawalan, ha? Nagawin ang lahat ng gusto kong gawin. Kung hindi mo to gusto, umalis kayo rito. Lumayas kayo! Hindi na natapos ang bangayan ng dalawa. Nagsisigawan at nag-aaway sila at wala ni isa ang nais na magpatalo. Si Ami, pinagpipilitan niyang tama lang ang ginagawa niya dahil daw minamanipula lang ng gobyerno ang utak ng mga tao para matakot sa virus. Habang si Perlin naman ay ipinaglalaban ang kaligtasan ng kanyang pamilya at ng iba pang tao sa compound nila. Natigilan lang silang dalawa sa pag-aaway matapos na umawat si Matmat. Inaaya niyang umuwi ang ina para hindi na humaba pa ang awayan. Dahil alam nila na kahit naman anong gawin nila, hindi nila mababago ang pag-iisip ni Ami. Bago pa magkaroon ng pandemya, gano'n na ang ugali ng matanda. Pipilitin niyang gawin ang sa tingin niyang tama at wala siyang ibang pakialam sa mga taong nasa paligid niya. Hindi ko alam kung anong klaseng utak meron ng babae na yun. Ma, nagpapaka-stress ka lang dyan. Alam mo kahit na anong gawin at sabihin mo sa kanya, walang ibang papakinggan si Ate Ami. Maraming katwiran sa buhay yun eh. Ikaw nakikipagtalo ka pa dun sa labas. Akala ko nga magsasabunutan na kayo eh. Aba, talagang papatulan ko siya kapag sinaktan niya ako. Ano ba kasing mahirap intindihin dun? Tignan mo, isusumbong ko yan na nagpapapasok ng ibang tao dito sa compound. Mamaya may sakit ang mga yon, hindi lang halata. May mga asymptomatic cases pa naman. Paano kung yung isa sa mga bisita niya may ganon? Tapos wala pang mga face mask. Diyos ko po, ano ba naman to? Hindi lang virus ang kalaban dito, pati na rin tao. Basta tayo, wag na lang munang maglalabas lalo na kung wala namang gagawin dun. Dito na lang tayo sa bahay. Isara ang pinto para hindi makalabas yung mga bata na yan. Ang titigas din kasi ng ulo ng mga yan, May. Bored na bored daw sila sa bahay. Hay! Ewan ko ba? Gusto ko talagang isumbong yung ginagawa ni Ate Ami at nang matigil na siya. Akala mo kung sino siya kung umaste. Kapag isinumbong niya yan, baka lahat tayo iswab test. At kapag may isa sa atin nag-positive, for sure lahat tayo rito sa compound kawawa. Paano kung mag-positive si Ate Ami? Kasi siya yung madalas na may bisita, di ba? Close contact pa tayo rito. Kasi bumibili rin tayo sa tindahan niya kahit nakasarado, di ba? Tapos ayan, kanina magkausap kayo. Ang lapit nyo sa isa't isa habang nagsisigawan kayo. Kaya damay-damay pa rin po tayong lahat. Yun na nga ang sinasabi ko sa kanya. Ay, nakakainis! Hindi pa rin maalis kay Perlin ang inis niya sa matandang kapitbahay. Pero para makaiwas na lang sa gulo, palaging nakasarado ang kanilang pinto. Palagi niyang pinapagalitan ng mga anak niya na nais lumabas ng bahay kahit nasa compound lang naman sila. Sakitin kasi ang mga anak ni Perlin kaya alam niyang madaling mahahawa ang mga yun. Ang bunso niya na 7 taong gulang, yun talaga ang pinakamabilis mahawa ng sakit. Kahit na may uubo lang saglit, magkakaroon na ito ng ubo. Yun ang iniiwas niya na makihalubilo sa iba dahil natatakot siya na kapag nagkasakit yun, kukunin sa kanya ang anak niya. At ang masaklap pa ay hindi na nga niya ito makikita pa. Ilang araw pa ang lumipas, unti-unti na namang humihirap ang buhay ng pamilya ni Perlin. Tinitipid nila ang ayuda na nakuha nila. Ang ilang kilong bigas na bigay sa kanila nung nakaraang linggo pa. Wala pa rin kasi siyang balita sa iba pang araw kung kailan pa magbibigay ng pagkain para sa kanila. Habang naghihimay ng talbos si Perlin, lumabas ng kwarto ang kanyang anak at ipinakita sa kanya ang litratong ipinadala lang din ng isa niyang kakilala. Oh, ano meron dyan sa mukha ni Ate Ami? Ang dami niyang biniling face mask, tissue, face shield at alcohol. Ay, ano naman?
Palagi naman niyang ganyan. Tapos magdadamot naman niya na mamigay sa iba. Na kesyo dahilan niya, pera niya ang ginagastos niya. Bakit kailangan mo pa ipakita sa akin yan? Hindi naman niya yan binili, bigay yan. Bali hati-hati tayo rito sa buong compound, hindi lang sa kanya. Sakto, ilang galon ng alcohol yung bigay sa kanya, oh. Talaga ba? Kailan ba yan? Bakit wala siyang sinasabi sa atin? Sandali, magtatanong ako kina Nanang Deli. Itatanong ko lang kung may nakuha ba sila. Kahapon pa raw to eh. Kay Ate Ami raw yata binigay kasi siya yung may bahay sa unahan. Pero bakit parang wala man lang siyang paramdam para ibigay sa atin yung parte natin, di ba? Bumibili pa ako ng alcohol sa tindahan niya kanina. Tapos ang mahal pa ng benta niya ng tissue sa akin. Tapos may libre naman palang binibigay. Agad na lumabas ng bahay si Perlin para kausapin ang isa pa nilang kapitbahay. Pero sinabi lang sa kanya na wala naman siyang natatanggap. Nagbebenta raw si Ami ng alkohol na pwedeng isalin-salin lang, kumbaga ay tingi lang. Magdadala siya roon ng lalagyan at isasali ng alkohol na binili niya. Wala ring sinabing may libreng face mask dahil bumili rin daw siya dahil nga inuubo siya. Agad na nagpunta si Perlin sa bahay ni Naami para kumpirmahin ang libreng nakuha nito na dapat ay may parte rin sila. Bakit naman ganon? Binibenta mo yung binibigay sa'yo? Wala naman sanang ganyanan, te. Alam mo naman napakangailangan din namin yan, di ba? Lalo na ang alkohol. Gumawa na nga lang kami ng DIY para may pang-disinfect kami. Kasi alam namin ang mahal ng alkohol ngayon at ubusan talaga. Oh, sa akin binigay, di ba? Ang ibig sabihin lang nun, ako ang may-ari. Hindi porket nakatira tayo sa isang compound, sagot ko na rin kayo. Na ang ayuda ko, dapat ayuda nyo na rin, ha? Aba, kung gano'n ang mangyayari, napakaswerte nyo naman. Ako ang didiskarte tapos kayo makikinabang. Hoy, dapuan ka naman ng hiya, Perlin. Ako pa pala ang dapat dapuan ng hiya. Kung ikaw itong walang hiya. Nakita ni Matmat na libre yun, kaya dapat ipamigay din sa mga kasama mo sa compound. Ang ginawa mo, pinagkakakitaan mo yung dapat ibinibigay lang. Si Nanang Deli, pinagbentahan mo pa talaga? Ang mahal mo pa magbenta, akala mo ang laki ng pinuhunan mo dyan. Aba, dapat lang na mahal ang benta ko. Sasabay ako sa presyo ng mga bilihin, ano? Sige, kung hindi ka sa akin makakabili ng alkohol, tingin mo, may pagkukuhanan ka pa ba, ha? Kung ayaw mong bumili sa akin, huwag kayong bumili. Hindi ko kayo pinipilit. Kaya huwag ninyo kong pilitin na sa inyo ibigay yung mga nakukuha kong libre. Kaya ibinigay sa akin. Kasi ako na ang bahala kung anong gagawin ko dun. At bilang isang negosyante, malamang pagkakakitaan ko yun. Hindi mo alam yun kasi wala ka namang negosyo. Iba naman kasi yan, te. Buti sana kung binili mo yan at pera mo ang ginamit mo pang puhunan. Kaso hindi naman Ibinigay sa'yo yan at bigay na dapat ipamahagi mo rin sa iba. Hindi naman sinabi sa'yo na pagkakitaan mo yan. Alam mo, wala kang ibang ginawa kundi sirain ang araw ko. Huwag ka nang pupunta sa bahay ko, ha? Kung ang alam mo lang bantayan ang mga ginagawa ko. Wala akong pakialam sa inyo. Kung gusto ninyo ng alkohol, bumili kayo. Kung ayaw ninyo sa ibinibenta ko, manahimik kayo. Inis na inis si Perlin habang sinasabi yon ng kanyang kapitbahay. Hindi talaga siya pinagbigyan nito, nahatian sila sa nakuha niyang ayuda. Sa paglipas pa ng mga araw, mas nauuna si Ami na makakuha ng balita tungkol sa bigayan ng ayuda dahil siya ang nangungunang bahay kaya siya ang unang nakakausap. Pinagpatuloy niyang pagkakitaan ang mga libreng gamit at pagkain na nakukuha niya. Ang saya naman ng lockdown na to. Ang dami kong nakukuhang libre. Buti na lang nagkaroon ng ganito. Sana lagi na lang ganito dahil ang saya ng buhay ko. May mga nakukuha na akong libreng gamit. May kinikita pa ako sa pagbebenta ng mga to. Ay, ang swerte talaga ng buhay ko. Kaya ang daming naiinis at naiinggit sa akin. Tapos, lumalabas pa na parang obligasyon ko pa silang tulungan dahil lang wala sila.
Ano bang akala nila sa akin? Parte ng government officials para akong tutulong sa kanila? Ang kakapal ng mga mukha, oy! Basta, ako, kukunin ko ang para sa akin. Paki ko ba sa kanila, no? Siya lang ang tila masaya ng mga panahon na yon dahil hindi siya nagugutuman, wala siyang sakit at lahat ay libre niyang nakukuha. Kaya hinihiling niya na sana ganun na lang ang maging buhay nila at wag nang matapos pa ang pandemya. Paulit-ulit niyang sinasabi yon sa kanyang asawa na sang-ayon din naman sa kanya. Sa pagpapatuloy ng mga linggo, nagkaroon na ng kaunting pagkaluwag sa paglabas ng mga tao. May mga pinapayagan ng isang miyembro ng pamilya na pwedeng lumabas pero kailangan pa rin nilang sumunod sa protocol. Ako na lang ba, Ma? Pwede naman na ang age ko 22 naman na ako. Hindi na, ako na lang. Baka kung mapano ka pa sa labas Hindi na po, ako na lang. Baka kayo naman na makasagap ng sakit. May face mask naman at face shield Saka hindi naman araw-araw lalabas. Bakit? Ang sabi, nakadepende sa color ng quarantine pass kung kailan lang pwedeng lumabas. Kapag daw lumabag sa utos, ayun, pwede kang hulihin. Sige. Hindi naman din tayo madalas mamalengke. Wala na rin tayong budget pa. Magpapadala daw ang Tito Vince mo sa akin bukas. Yun ang ipambibili ko ng stock natin para sa buong linggo. Sana naman matapos na tong nangyayaring to para naman makapagsimula na ulit tayong lahat. Para makapagtrabaho na rin. Ay, ang hirap ng ganito. Ang daming tumatakbo sa utak ko. Stress na ako. Magiging maayos din po lahat, Ma. Tiwala lang po tayo. Sa ngayon, kailangan muna natin magtiis. Sa susunod po niyan, balik normal na ang buhay ng tao. Makakapagtrabaho na ulit ako at hindi na kayo ma-stress sa virus na yan. Sana nga, anak ko. Sana nga. Si Matmat ang nakapangalan sa quarantine pass ng pamilya nila. Nang maisaayos na ang lahat at araw na rin na pwede silang lumabas, namalengke na siya para bumili ng bigas nila. Ilang araw na kasi nitong tinitipid ang pagkain dahil mahirap na kapag nawalan sila. Wala namang ibang tutulong sa pamilya nila kundi sila lang. Hindi rin naman pala asa si Perlin kaya hindi niya iniisip na kailangan siyang tulungan ng ibang tao. Lumipas pa ang ilan pang mga araw at naging maayos ang pakiramdam ni Perlin. Hindi na siya palaging aligaga sa paligid na para bang takot na takot siya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Bawal pa rin silang lumabas, kaya kapag may kailangan silang bilhin, si Matmat ang inuutusan. Ma, may work from home na raw dito sa work ko. Bali, need ko lang ng headphone, yung may noise cancelling. Magkano kaya yun, no? Pero next week pa naman daw yun. Inaasikaso pa nila yung mga papayagan sa work from home setup. Baka raw kasi by October, pwede na kaming pumasok sa office Naku, magandang balita yan. Unti-unti na talagang bumabalik ang lahat sa ayos. Nakakatuwa naman. Sana talaga mawala na tong virus na to. Ang daming pagbabagong nangyayari sa isang tao. Tapos ang dami pang mga masasamang ugali na naglabasan, ano? Basta ako, alam ko, wala pang COVID, masama na talaga ang ugali ni Ate Ami. Kailan ba nagpalamang yan? Hindi nga ako pinapansin yan Parang ako pa yung may malaking atraso sa kanya. Huli naming usapan yung sa binibenta niya yung bigay para sana dito sa compound. Pinagkakakitaan niya lahat Hayaan mo na yun, Ma. Bahala na siya sa buhay niya. May kalalagyan naman ng mga taong ganyan ng ugali Basta tayo, tuloy ang buhay at palagi mag-iingat. Alis na po pala ako. Oh, magdala ka ng extra face mask. Yung alkohol sa bulsa mo Huwag mong iwawala yan. Bili ka na rin ng saging bago ka umuwi. Ingat sa kalsada. Habang palabas ng kanilang compound si Matmat, napansin siya ni Ami. Mukhang bihis na bihis din kasi ang binata, kaya alam ng matanda na aalis ito. Kaya kinausap siya ni Ami para utusan siyang may kunin sa kakilala niya na malapit lang sa palengke. Bakit ako pati? Dapat ikaw na lang, pwede ka naman lumabas Tutal, sa'yo naman nakapangalan ng quarantine pass nyo. O kaya yung kaibigan mo na lang. Noon nga nakakapunta sila rito kahit na walang pass. Nakakagawa siya ng paraan para makaalis sa bahay nila nang hindi sila nahuhuli. Tapos ngayon hindi na nila magawa kung kailan importante yung gagawin.
Sige na. Mabilis lang naman yon. Daanan mo na lang kapag uuwi ka. Wala namang mabigat na ipabubuhat sa'yo eh. Isang maliit na plastic lang yon. Ang sabi ko pa naman kay mama na maaga akong uuwi ngayon. Tapos uutusan niyo ako kung saan-saan. Sige na. Babayaran na lang kita pagdating mo. Kailangan ko lang talaga yon. Susubukan ko kung makakapunta ako. Kapag hindi ko napuntahan, sila na lang ang papuntay mo rito. Noong una, ayaw ng binata na sundin ang pakisuyo sa kanya ng matanda, pero nang naisip niyang malaki rin ang maitutulong sa kanilang pamilya ng 500 na sinabing ibibigay nito kapag nakuha yon, pumayag na rin siya. Bumili siya ng mga kailangan nila sa bahay. Matapos noon ay nagtungo na siya sa bahay na sinasabi ni Ami. Pero natutulog pa raw ang hinahanap niya. Pinaghihintay pa siya ng ilang oras para makuha ang kailangan niya. Sinabi niya na hanggang 5:00 lang siya ng hapon maghihintay dahil bawal na silang nasa labas kapag 6:00 na. Nang sumapit ang oras na sinabi niya, paalis na sana siya nang lumabas ang taong kakausapin niya. Pero may problema pa. Pinagpasapasahan pa siya ng bahay dahil doon kukunin ang ibang mga gamit na di naman niya alam. Kung saan-saan siya pinapunta at bawat pupuntahan niya palagi pa siyang pinaghihintay. Hanggang sa umabot na ang 6:00. Ay nako, naabutan pa ako ng curfew. Ano ba naman to? Hayaan ko na lang tong gamit ni Ate Ami. Kailangan ko na makauwi. Baka mahuli pa ako. Mag-alala pa sa akin si Mama. Iniwan ko pa naman ang cellphone ko sa bahay. Ay, nakakainis naman to. Balak ng binata na iwan ang gamit sa bahay ng kaibigan ni Ami. Pero nainis lang ito sa kanya at sinabi na kapag daw nawala yun, kailangan niyang bayaran at baka rin daw kasi masira. Sinasayang lang daw ni Matmat ang mga oras nila. May inis na naramdaman ng binata dahil hindi naman niya obligasyon kunin yun. Nakikisuyo lang sa kanya kapalit ang maliit na halaga ng pera. Tapos, sa halip na isang kuhanan niya lang ng gamit, kung saan saang bahay pa siya pinalakad. Napagod din siya sa mga nangyari. Ilang sandali pa, habang naglalakad ang binata papasok sa kanilang lugar, bigla siyang hinuli ng barangay. Sir, sige na po, hindi naman ako masyado nagtagal sa labas eh. Kailangan ko makauwi kasi itong mga pinamili ko kailangan to sa bahay. Hindi naman ako gumala sa kung saan-saan lang, sir. Sige na po, maawa na kayo. Dahil mahigpit ang kanilang lugar sa ganong patakaran, kahit na anong pakiusap ng binata, dinakip pa rin siya at dinala sa barangay hall. Doon siya mananatili hanggang sa kinabukasan. Kasama niya ang iba pang mga taong lumabag din sa ordinansa ng curfew. Hindi na alam ng binata ang kanyang gagawin, lalo pat alam niyang nag-aalala na ang kanyang ina dahil sa kahihintay nitong umuwi siya. Ilang sandali pa, nakisuyo si Matmat sa isang lalaki na makichat para masabi sa ina ang nangyayari. Doon niya saglit na nakausap ang ina at sinabi na wag itong mag-alala dahil bukas ay makakauwi na siya. Bilang parusa din sa pagkahuli sa kanila, pinaglinis sila sa gilid ng barangay. Pinagwalis at pinagpulot ng mga basura. Ganon daw ang parusa sa mga nahuhuli nila. Kinaumagahan, paalis na sana si Matmat nang may mapansin ang mga nagbabantay sa isa niya pang bitbit na plastik. Yun ang pinapakisuyo sa kanya ni Ami. Hindi ko po alam kung ano yan, sir. Ang sabi lang po sa akin, importante raw po yan dahil kailangan sa gamot ng asawa niya. Hindi ko naman po binuksan yan eh at hindi rin naman sinasabi sa akin kung anong laman yan. Bakit po, sir? Binuksan ng isang bantay ang plastik na pinaglalagyan ng gamit ni Ami at tumambad sa kanila ang laman nun. 2 alak na nakabalot ng tela para hindi mahalata sa plastik. Ala sir, hindi po talaga sa akin yan. Inutos lang po yan sa akin. Alam ko naman po na bawal ang alak eh. Hindi rin po ako umiinom yan. Nadagdagan ang parusa na ipinataw sa binata. Sa halip na makakauwi na siya, pinaglinis pa siya sa bayan nila ng buong maghapon.
Kinolekta rin ang nakuhang alak sa kanya. Inis ang tanging nararamdaman niya kay Ami dahil ipinahamak siya nito. Bago sumapit ang 5:00, pinauwi na rin si Matmat. Bakas ang pagod sa kanyang katawan dahil ang daming nangyari sa araw niya nang dahil lang kay Ami. Pagka-uwi niya, hindi niya nakita sa tindahan ang matanda, kaya dire-diretso lang siya sa kanilang bahay. Mabuti naman nakauwi ka na, anak. Sige na, diretso ka na sa banyo. Ako na ang mag-aabot sa'yo ng damit mo. Pawis na pawis ka pa. Ay, ano ba naman ang nangyari? Wisit na Ami yan, pahamak sa buhay. Matapos maligo ng binata, saka naman dumating si Ami. Galit na galit pa ito sa kanya dahil bakit daw hindi pa ibinibigay sa kanya ang pinapakuha niya. Si Perlin ang unang kumausap at sinabi na kinolekta nga yun sa barangay pero ayaw maniwala ni Ami. Ay sus! Alam ko na yung ganyang galawan nyo, hoy! Alam ko, nagka-interes kayo sa pinapakuha ko na yon. Oh, nasaan na? Ibigay nyo na sa akin yan. Sinasabi ko sa inyo, magkakasubukan tayo rito. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Wala nga sa amin. Wala siyang ibang bitbit kundi yung pinapabili ko. Kaya nga ngayon lang siya nakauwi dahil nakita sa kanya yun. Alam mo na nga na bawal ang alak pero talagang matigas ang ulo mong bumili pa rin. Wala akong pakialam. Anong bawal-bawal? Walang ganyan. Nasaan na? Ha? Mahal ang pagkakakuha sa akin nun. Kapag yon hindi binayaran sa akin, sinasabi ko sa inyo, kayo magbabayad doon. Lumabas si Matmat para harapin si Ami. Naririndi na kasi siya sa boses nitong nagagalit sa kanila, kahit na dapat siya pa nga ang magalit dahil ipinahamak siya nito. Oh, yan na pala ang anak mo. O ano, nasaan ang pinapakuha ko? Ilabas mo na yon, huwag nyo nang itago. Mga suga pa at magnanakaw talaga kayo, ano? Ang kapal naman na mukha mong sabihin na magnanakaw kami. Hindi ko pagkakainteresan ng alak na yun. Kung ayaw mo maniwala sa akin na kinuha yun sa barangay, pumunta ka ron. Sabihin mo kailangan mo yun. Sabihin mo iyo yun. Alam mo dahil dyan sa punyetang pakisuyo mo na yan sa akin kaya nahuli ako. Pinapunta mo ako dun sa kaibigan mo. Halos 2 oras pa ako naghintay kasi hindi pa raw gising. Tapos kung saan pa ako pinapunta. Kung sino-sinong tao pang nilapitan ko para mautik-utik yung pagkuha ng alak na yan. Naabutan ako ng curfew dahil sa kanila. Tapos pinaglinis pa ako ng buong barangay dahil sa nahuli ako dyan sa alak mo. Muntikan pa akong pagbayarin dun. Buti na lang nadaan ko sa pakiusapan. Alam kong nagsisinungaling ka. Buisit ka. Alam ko na iinumin mo yung alak na yon. Magpapakasasa ka sa alak na ninakaw mo. Sinasabi ko sa'yo, Matmat, ilabas mo yon. Anong gagawin mo kung hindi ko may lalabas? Sige, ipatawag mo ako sa barangay para magkaalaman tayo. Ikaw tong walang ibang ginawa kundi ang sumuway sa ordinansa eh. Di ba? Dami mo nang nilabag. Idadamay mo pa ako dyan sa pagkuha mo ng alak. Ang sabi mo kailangan ng asawa mo para sa gamot niya. Tapos nagbebenta ka pala ng alak. Grabe na yung ugali mo, te. Yan na yung virus mismo eh. Yan yung walang gamot. Hindi rin nagpatalo si Ami sa mga salitang binato sa kanya ng binata. Nagpatuloy ang kanilang bangayan at kahit naawati ni Pearlie ng anak, hindi pa rin ito tumitigil. Inilabas ni Matmat ang lahat ng inis niya kay Ami, habang si Ami naman ay patuloy pa ring pinagbibintangan ng binata na siya ang kumuha ng alak at ginagawa lang rason ang tungkol sa barangay. Pero sa huli, natigil din sila dahil kahit naman anong gawin ni Ami, hindi niya pwedeng ireklamo ang ginawa ni Matmat. Ito ang tatandaan ninyo, ha? Wala kayo mahihita na kahit na anong tulong mula sa akin. Huwag kayong lalapit sa akin kapag kailangan niyo ako. Ang sasama ng mga ugali ninyong mga hayop kayo. Hindi ko makakalimutan tong ginawa ninyo sa akin. Kami pa ang pagbabantaan mo na parang kami talaga may malaking atraso sa'yo? Baka nakakalimutan mo, simula pa noon hindi ka naman tumulong sa kahit na kanino. Tuwing tutulong ka, dapat may malaking kapalit. Leche ka! Buwisit kang bata ka! Ang taong ganyan na ugali, walang patutunguhan sa buhay. Dapat sa inyo, tinatamaan ng virus para maubos kayong pamilya. Te, mali naman atang humiling ka ng masama sa ibang tao. Alam mo naman kung gaano kaseryoso yung virus, tapos ganyan ka pa magsalita sa pamilya ko? O ano naman?
Totoo naman na dapat kayong parusahan at makaranas ng paghihirap dahil wala naman kayong pakinabang sa lipunang ito. Asa kayo ng asa sa bigay. Mali naman yata yung sinabi mo. Sa panahon ngayon, malamang aasa talaga kami sa mga bigay-bigay. Wow, parang ikaw hindi mo gawain yun ah. Baka nakakalimutan mo, mas masahol ka pa maghintay ng bigay. Tapos mas nangunguna ka pa at hindi nagpapalamang kasi anong gagawin mo sa bigay sa'yo? Di ba pagkakakitaan mo? Ibebenta mo? Kaya wag kami ang pagsabihan mo. Tignan mo muna ang ginagawa mo. Aba, talaga? Ay, wala akong panahon makipagtalo sa mga dukhang gaya nyo. Mga mahihirap na walang makain. Kaya panay abang kung may magbibigay na ayuda. Basta, kapag may nangyari sa pamilya ninyo, Huwag na huwag kayong hihingi ng tulong sa akin. Dahil kahit na mamatay na kayong lahat, hindi ko kayo tutulungan. Mga buwisit kayo. Umalis si Ami na panay pa rin ang salita ng masasama sa pamilya ni na Perlin. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin natitigil si Ami sa pagpaparinig tungkol sa ninakaw daw na alak. Inis na inis siya dahil kailangan niyang ibalik ang pera nang bumili sa kanya at nalugi pa siya dahil nabayaran na niya ang alak. Nakakainis to si Ate Ami. Panay ang post sa Facebook. Nagpaparinig, akala mo naman siya yung tama. Ayan may mga kalahi pa niyang pumapabor sa mga kabubuhan niya. Nagagalit pa sila na may liquor ban. Mahirap talaga kapag ang virus katangahan tapos sila ang sumalo. Hayaan mo na lang yang si Ate Ami. Kapag natapos naman na tong lahat, makakalimutan na rin niya yan. Alam mo naman ang daming issue niyan sa buhay. Ilang mga kapitbahay na ba ang inaway niyan? Yung sa kabilang compound nga, di ba? Kaaway niya lahat ng tao ron. Kailan kaya magbabago ang matandang yan? Grabe naman na kasi ang pag-uugali. Hindi naman na dapat ganun. Sobrang lala nung kanya. Akalain mo yun, may mga tao pala talaga na katulad niya. Habang nag-uusap ang dalawa, narinig nilang may umuubo sa loob ng kwarto nila. Kaya tiningnan yun ni Perlin. Ang bunsong anak niya ang umuubo at nakabalot ito ng kumot na para bang may lagnat. Nak, ayos ka lang ba? Matmat, kumuha ka nga ng gamot para makainom si Bunso. Inuubo siya, ma. Kagabi ko pa nga siya naririnig tapos nilalagnat pa. Naku, di kaya may COVID na siya? Imposible yun. Hindi naman tayo madalas lumalabas. Tapos nagdi-disinfect naman tayo kaagad. Lumabas pa naman yan kahapon. Inis na inis nga ako hindi ko pala nasabi, nakalimutan ko. Kahapon maaga pa lang nasa labas na yan ng bahay, nakikipaglaro dun sa apo ni Ate Ami. May mga bisita pa naman sina Ate Ami. Tapos narinig kong galing Manila yun. Tapos may kasama sa bahay nilang naka-quarantine. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ay, painumin na lang muna natin ang gamot at obserbahan. Huwag niyo munang ipapaalam sa iba na may sakit ang kapatid niyo, ha? Baka puntahan tayo dito at kunin siya. Natatakot ako. Hindi maalis ang pag-aalala ni Perlin sa kalagayan ng kanyang bunso. Ibinukod niya ito ng kwarto para hindi siya makahawa ng iba niya pang mga kapatid. Hindi rin papayag si Perlin na kunin ang anak niya dahil sinasabi naman niyang kaya naman niyang pagalingin ang bata. Pero ilang araw pa ang lumipas, walang nagbago sa nararamdaman ng bunso niya. Nahihirapan itong huminga at wala ring ganang kumain. Bumababa naman minsan ang lagnat pero agad din yung bumabalik. Nak, kuha ka nga ng dahon ng malunggay para ilalaga ko at ipapainom sa kapatid mo. Hindi naman po naaalis ang sakit ni Jennifer Paano kung dalhin na natin siya sa ospital? Hindi pwede! Alam mo namang ang hirap kapag dinala sa ospital. Natatakot ako baka hindi na natin makita ang kapatid nyo. Ganun pa naman ang nangyari sa anak ni Perlita. Simpleng ubo lang daw yun. Kaso ayun, nang dalhin nila sa ospital, mga 2 araw lang namatay na. Tapos hindi pa nila nakita kahit sa huling sandali ang anak nila. Nako, hindi ko kakayanin kung mangyayari yun. Baka mamatay ako. Paano po yan? Paubos na yung gamot na iniinom ni Jennifer. Wala na rin tayong pagkain ngayon. Yung huling bigas natin, nilugaw ko na lang. Kakalista lang ngayon para dun sa paayuda ni Kapitan kaso hindi naman tayo kasali dun. Kinausap ko si Ate Meryl, ang sabi wala daw tayo sa listahan. Nagtataka nga ako Ang nandun sa listahan sina Ate Ami at yung asawa niya.
Saka yung anak niyang nasa abroad. Tapos tayo wala man lang. Sinabi ko na yun kaso hindi naman ako pinakikinggan. Hihingi na lang ako ng tulong sa mga tita mo. Sige na, kumuha ka na muna ng malunggay. Sinunod ni Matmat ang utos sa kanya ng ina. Habang nangunguha siya ng malunggay, saka naman lumapit sa kanya si Ami. Parang may nararamdaman akong kaguluhan dyan sa bahay nyo eh. Siguro, may isa sa inyong may sakit ano? Aba, dapat isumbong na yan para kunin ng sino mang may virus sa inyo. Baka mahawaan nyo pa kami. Alam nyo, mas nakakahawa pa yung pagiging tsismosa niya. Baka yung ubon na naririnig nyo galing sa utak nyo. May plema na yung utak nyo. Oh, bastos ka! Ano karapatan mo magsalita ng ganyan sa mas matanda sa'yo, ha? Kaya nakakandamalas-malas yung buhay ninyo dahil sa ganyang pag-uugali. Kaya nga wag mo kaming pansinin dahil baka mas malasing ka sa buhay. Oh, anong gagawin mo dyan sa malunggay, ha? Siguro ginagaya nyo yung mga nasa Facebook, ano? Yung ginagamot ang COVID. Nako. Dapat may makaalam nito. Hindi ako papayag na magkasakit kami ng dahil lang sa inyo. Nagmamadaling umalis si Ami at halatang may tinatawagan din ito. Dahil sa nangyari, pumasok ng bahay si Matmat. Sinabi sa kanyang ina kung ano ang naging usapan nila ni Ami. Mabilis lang din ang mga pangyayari dahil dumating ang mga health worker na tinawagan ni Ami para tingnan kung tunay na may itinatago sina Perlin na may sakit. Nalaman din kaagad na ang bunsong anak niya yon dahil mataas ang lagnat at may mga sintomas ng COVID. Sumailalim silang lahat sa swab test pero si Jennifer lang ang naging positibo. Dahil maliit lang ang bahay nila at madalas na magkasama sina Jennifer at Perlin, lahat sila ay close contact sa bata. Kaya lahat sila kailangang manatili lang sa loob ng bahay nila. Ilang beses pang nagmakaawa si Perlin para hindi kunin ang anak niya pero sinigurado sa kanya na magiging maayos din ang bata. Mas maaalagaan daw ito kung dadalhin sa tamang pasilidad kung saan ito gagamutin. Nang makaalis na ang mga kumuha kay Jennifer, nagsimula namang mang-asar si Ami. Deserve! Ayan! Karma na yan! Hoy, dyan lang kayo sa loob ng bahay nyo, ha? Dapat pinapako tong pinto nyo para hindi kayo makakalabas at makakahawa pa ng iba. Muntikan pa kami madamay sa mga pinaggagagawa ninyo. Ay, kawawa naman ang ina. Uy, iyok-iyok pa dyan. Pwede ba? Kung wala ka namang magandang dulot dito sa amin, umalis ka na. Nakasarado na ang pinto namin, di ba? Diyan ka pa talaga sa bintana. Masaya ka na ba, ha? Ayan, naisumbong mo na ang nangyayari sa pamilya namin. Hindi ko kasalanan kung bakit nagkaroon ng virus yung kapatid mo, ha? Baka yun na kasi ang karma nyo dahil ang sasama ng mga ugali ninyo. Pwede bang manahimik ka na? Umalis ka na rito! Aba, talagang aalis ako dahil ayokong mahawa ng virus nyo, ano? Simula ngayon, pahaharangan ko tong pinto nyo para sigurado na hindi kayo makakalabas. Naku! Alam ko nang gagawin ninyo. Gagawa kayo ng paraan para makahawa, ano? Hindi mo ba narinig na hindi naman kami nag-positive? Kailangan namin mag-quarantine ng 14 days. Bakit mo haharangan ng daan namin, ha? Dahil ayoko na makahawa kayo. Dapat lahat kayo inaalis na rito Dapat doon kayo, sama-sama, para kapag ipapakremate kayo, magkakasama na rin. Wala talagang ibang maganda sinasabi ang bibig mo, no? Aba, maganda ang mga sinasabi ko. At least, hindi na kayo magluluksa kapag namatay yung bata na yun, ano? Para at least, sama-sama pa rin kayo. Huwag mong pagsasabihin ng ganyan ng anak ko. Kung wala ka rin lang namang sasabihing maganda sa nangyayari sa amin, umalis ka na rito! Bakit ka nagagalit sa akin, ha? Basta, ayoko mahawa dyan sa virus ng pamilya ninyo. Ayaw mong mahawa pero ikaw tong hindi umaalis. Ikaw tong panayan lapit sa amin para lang pagtawanan ng nangyayari sa buhay namin. Ano, malamang, takot ka talagang mahawaan ng virus. Kasi kapag namatay ka, alam mong sa impyerno ka mapupunta. Hoy, huwag mong ugaliing humiling ng masama sa kapwa mo, ha?
Grabe ka kung makapagsalita. Ang sama ng ugali mo. Hindi ako sa impyerno mapupunta. Baka ikaw at yung pamilya mo. Ay ang kaso, mauuna lang yung anak mong may COVID. Doon na lang kayo magkita-kita. Mga animal kayo. Salot kayo sa lipunan. Sinasabi ko sa'yo lahat ng pinagsasabi mo na yan, mas malala ang babalik sa'yo. Huwag mo akong susubukan. Ilang beses na kitang pinagbigyan. Ilang pangmamata na ang ginawa mo sa pamilya ko. Pero ngayon, sinisigurado ko sa iyong pagbabayaran mo ang lahat. Ay, natakot naman ako sa mga pinagsasabi mong yan. Uy, naku, takot ako. Leche ka. Makaalis na nga. Tama yan, dyan lang kayo sa loob ng bahay ninyo dahil kayo mismo ang virus. Tama yan, umalis ka na talaga. Ikaw naman ang kanser ng lipunang to eh. Galit ang tanging nararamdaman ni Perlin, lalo pat hindi niya matatanggap na pagsalitaan ng masama ang kanyang anak. Nang araw din na yon, gumawa ng paraan si Ami para makulong nga sila sa bahay nila. Pinaharangan ang mismong pinto nila kaya hindi nila yon mabuksan. Nasa labas pa naman ang mga tanim nilang gulay at yun na lang ang tanging pag-asa nila para maitawid ang araw-araw nilang pagkain. Pero hindi nila magagawa yon hanggat hindi inaalis ni Ami ang harang sa pinto. Hindi rin naman tumitigil ang matanda sa pang-aasar sa kanila. Minsan, nasa tapat ito ng bintana nila at kung ano-anong pinagsasasabi na masasama sa pamilya ni Perlin. Sa pagkakataon na yon, hindi na kaya pang pigilan ng ginang ang galit niya. Hindi siya papayag na hindi niya maipagtatanggol ang kanyang pamilya. Hindi ko alam kung kailan ang huling beses na ginamit ko ang kapangyarihan na ito. Pero sa pagkakataon na to, ilalabas ko ang kakayahan ko para lang makaganti sa kasamaan ng babae na yon. Ilang panlalait at panggigipit na ang tiniis ko sa kanya. Ngayon, sobra-sobra ng ginagawa niya sa amin. Nagsagawa ng ritual si Perlin para sa parusa na ibibigay niya kay Ami. Gamit niya ang tunay na pangalan ng kapitbahay at ang litrato nito na nakuha sa kanyang account sa Facebook. Sa paglipas ng mga araw, natapos ang 14 na araw na pananatili ng pamilya ni Perlin sa loob ng bahay nila. Ang ibig sabihin nun, maaari na ulit silang lumabas ng bahay kung kinakailangan. Naitawid nila ang araw-araw nilang pamumuhay gamit ang pagkain na natira nila bago sila ikinulong sa bahay nila. Pero kahit na natapos na ang 14 na araw, ayaw pa ring tanggalin ni Ami ang harang sa pinto nila at sinasabi na doon na lang sila habang buhay dahil baka makahawa pa sila ng tuluyan sa mga taong nakapaligid sa kanila. Gibain ko na lang tong pinto, ma, para maalis ko yung harang. Sige, tapos saka na lang natin ayusin ulit. Buwisit kasing matanda yun. Anong akala niya sa atin? Hayop na ikukulong lang? Ang ingay nga niyang kanina pa eh. Panay sabi na dapat pinapatay na yung mga may COVID at mga close contact para daw mabawasan na rin ang taong pabigat sa lipunan. Inis na inis ako. Ewan ko, grabe ang ugali nun. Mas malala pa ang virus na napunta sa kanya. Tumama sa utak niyang kakarampot. Hayaan mo, parating naman na ang parusa niya. Unti-unti na yung tatama sa kanya para naman maintindihan niyang mali ang pagsasalita ng masama sa kapwa niya. Habang inaalis ni Matmat ang harang sa pinto nila, biglang dumating si Ami at galit na galit ito. Halos ihampas niya sa binata ang mga kahoy na binaklas nito. Ano ba talagang balak ninyong mga animal kayo, ha? Bakit ba pinagpipilitan ninyong lumabas ng bahay nyo? Para magpalaganap kayo ng sakit? Mga salot? Tapos na ang quarantine namin. Malamang kailangan namin gumawa ng paraan para mabuhay. Anong kakainin namin dito, ha? Kakarampot na nga lang yung utak mo. Hindi mo pa ginagamit. Aba! Ang tapang mo na! Ano bang ipinagmamalaki mo sa akin, ha? Ipinagmamalaki ko? Kahit na kailan hindi kami humingi ng tulong sa'yo. Ano bang problema mo sa amin, ha? At galit na galit ka sa pamilya namin. Basta! Nakakabwisit kasi kayo! Huwag kayong dadaan dito, ha?
Dahil baka mahawaan pa kami ng virus nyo. Sinasabi ko sa inyo, ipasasarado ko tong daan ninyo. Hindi na nakipagtalo pa ang mag-ina kay Ami dahil kahit naman anong gawin nila, hindi nagpapatalo ang matandang yon. Wala siyang ibang ginawa kundi ang ipaglaban ang pinaniniwalaan niya. Pinasarado nga ni Ami ang daanan papunta sa bahay ni na Perlin pero hindi sakop nun ang parte ng lupa ng pamilya kung saan naroon ang mga simpleng pananim nila. Kaya ang ginawa nila, sa kabilang pinto na lang sila dumaraan kapag kailangan nilang bumili ng pagkain. May mga ayuda rin silang natatanggap mula sa mga kapitbahay nila at mga katrabaho ni Matmat, lalo na nung nalaman na kagagaling lang nila sa quarantine. Araw-araw din namang nakakakuha ng balita si Perlin tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Magandang balita! Makakauwi na si Bunso! Katatawag lang sa akin kasi katatapos lang ng test niya. Nag-negative na siya! Ay, salamat sa Diyos! Maayos na ang anak ko! Paniguradong magdadadaldal na naman si Ate Ami. Ay, teka, parang wala akong balita tungkol sa kanya. Di ba dati araw-araw yung nagdadadaldal? Tapos ang lakas pa ng boses niya na dapat iparinig pa sa atin. Himala yata na nahimik siya. Hayaan mo na siya. Baka may nagpapatahimik na sa kanya kaya ganon. Ilang araw pa ang lumipas, walang paramdam si Ami kahit pa nakauwi na ang bunsong anak ni Perlin. Inaasahan kasi nila na dudungaw na naman yon sa bintana nila at magsasalita na naman ng kung ano-ano. Nagpatuloy ang buhay ng pamilya ni Perlin. Nagsimula na ring magtrabaho si Matmat habang nasa bahay lang siya. At kahit na paano ay naging maluwag na rin ang paglabas-labas ng mga tao. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat pero kailangan pa ring magdoble ingat. Lalo pat hindi pa lahat ay nagkakaroon ng vaccine. Maaga tayo bukas para sa vaccine ha? Anong oras ka ba matatapos sa trabaho mo? Para sana sabay na tayong umalis bukas. Maaga ako ngayon tapos day off ko naman po bukas. Pwede naman ako kahit anong oras eh. Gisingin niyo na lang po ako. Oo, dapat maaga tayo kasi ang daming tao niyan. Kasi yung may mga trabaho ngayon sa factory ang makakasabayan natin. Kasi mandatory na ang pagpapabakuna sa kanila. Hindi ko alam kung bukas din ba si Ate Ami. Narinig ko lang din kasi sa usapan ng asawa niya at ni Nanang Deli. Ayaw pa nga raw magpa-vaccine eh. Baka raw mamatay siya. Sus, lagi namang ganyan sinasabi ni Ate Ami. Teka, hindi ko pa ulit nakikita yun. Ano kaya nangyari sa kanya, no? Hindi lumalabas ng bahay eh. Tagal na rin hindi nagpapakita at nangiinis sa atin yun. Na-curious tuloy ako na baka may nangyari na sa matanda na yun. Baka may COVID na rin siya, nagtatago lang. Baka mas malala pa sa COVID. Hayaan mo na siya sa buhay niya. Kung may nangyayari man sa kanya, kasalanan niya na yun. Sasama ba naman ang ugali niya eh? Kinabukasan, maagang umalis ang mag-ina para magpunta sa naturang lugar kung saan sila babakunahan. Kahit na maaga na silang nakarating, ang dami na ring taong nakapila. May kabilisan naman ang usad ng pila kaya hindi na rin nahirapan ang iba. May mga tao lang na nagmamadali at nagagalit lalo na ang ibang matatanda. Dahil halos lahat sila gustong unahin at bigyan ng mas mamahalin at sikat na bakuna. Habang nakapila si Perlin, umagaw ng atensyon nila ang isang babaeng nagwawala. Pinagmumura at pinagsisigawan nito ang nurse na nag-aasikaso sa kanya para sa bakuna. Boses pa lang, kilala na ni Perlin kung sino yon. Ang tanga mo naman! Hindi ba't sinasabi ko na naman sa'yo na yung branded na vaccine ang ibigay sa akin? May pinag-aralan ka pa naman sana pero ang bobo mo! Naging nurse ka pa rito kung hindi ka naman pala nakakaintindi. Bobo! Gusto mo pa ata akong patayin, ha? Ate Ami, wag mo naman pagsalitaan ng ganyan yung nurse. Tumutulong na nga lang yan eh. Hindi ka naman siguro kaagad mamamatay dyan, di ba? Teka, ano yung nasa katawan mo? Bakit napupuno ka ata ng galis ba yan? Bune? Ano yan? Isa ka pa!
Bakit ka ba nakikialam dito, ha? Huwag akong atupagin mo. Ang intindihin mo, yung pamilya mong patay gutom sa ayuda. Huwag mong pansinin na nangyayari sa katawan ko, letse kayong lahat. Agad na umalis si Ami dahil ayaw niyang mas mabigyan pa ng atensyon ang mga kakaibang tumubo sa kanyang katawan. Ilang buwan pa ang lumipas, nagiging maayos na ang lahat. May mga nagsisibalikan na sa trabaho, may mga nakakagala na at nagagawa na ang mga bagay na dating ginagawa nila bago pa nagkaroon ng COVID. Pero habang ang lahat ay bumabalik na sa normal, naiwan naman si Ami sa loob ng bahay niyang nakakulong dahil sa kahihiyan na nararamdaman niya. Naging malala kasi ang tila ba mga bulutong sa katawan niyang hindi naaalis. Lumalala pa nga yun kada araw at panay siya reklamo na maaaring dulot yon ng vaccine sa katawan niya. Ayaw niya rin namang magpunta sa doktor dahil natatakot din siya. Isang araw, dumaan si Perlin sa tindahan ni Ami. Bukas yun pero walang laman. Nakita niya lang ang matanda na pinapalo-palo ang katawan niya dahil ayaw niyang kamutin yun kahit na Makati. Oh, bakit nandyan ka? Anong tingin-tingin mo dyan, ha? Umalis ka nga dyan. Pampamalas ka sa tindahan ko. Wala naman ang mamalasin sa tindahan mo, te. Wala na nga yung laman eh. Wala na kasing bigayan ng ayuda, no? Wala ka na tuloy pang display dyan. Masaya ka pa talaga sa nakikita mo, ha? Ang sama talaga na ugali mo, ano? Kaya kayo nagkaroon ng COVID kasi ganyan ka mag-isip sa kapwa mo. Kaya ka pala ginagalis ng ganyan. Kasi nga, mas masama ang ugali mo. Yung sa COVID, nagamot naman yon. Ewan lang yang sayo kung magagamot pa yan. Kasi kung usapang pasamaan ng ugali, mas lamang ka naman talaga. Isipin mo yun, lahat ng tao sa paligid mo, pinagdamutan mo na nga, nilamangan mo pa. Hindi ba mas sagad naman yung ginagawa mo? Hoy! Wala akong ginagawang masama sa mga taong nasa paligid ko, ha? Kung usapang ayuda o mga bigay-bigay yan nung lockdown, hindi yun pagdadamot at panlalamang. Paggamit lang yun ng utak, maliwanag. Hindi nyo kasi alam kung paano gamitin yan sa inyo. Kaya akala ninyo, nakakalamang ako. Baka nakakalimutan mo yung ginawa mo sa pamilya namin. Ano yung mga pinagsasabi mo? Yung pagkukulong mo sa amin? Yung mga paghiling mo ng masama sa mga anak ko? Ano ba sa tingin mo yun? Hindi yun masama? Ayusin mo ang utak mo, ah. Matanda ka na, te. Dapat gumagana yung utak mo nang naaayon sa edad mo. Paano hindi ako magsasabi ng masama sa pamilya mo? Totoo naman talaga na may nakakahawa kayong sakit. Dapat lang naiwasan kayo. Feeling ko nga hanggang ngayon may COVID pa rin kayo Doon ka nga, lumayo ka. Baka mahawaan mo pa ako. Baka ako pa nga ang mahawaan mo niyang galis mo sa katawan. Nakakadiri pa naman, parang buni na hindi maintindihan. Para ding bulutong kasi may itim-itim na butlig dyan sa ibang parte ng katawan mo. Lalo na sa mukha mo. Kadiri ka! Hindi ako nakakadiri. Mas nakakadiri ka, no? Sana sa'yo na lang to nangyari, hindi sa akin. Ginagaba ka na talaga. Halaka, ang sama kasi ng ugali mo Hindi ka na tuloy makalabas ngayon habang kami malaya na ulit. Katulad nung sinabi mo sa pamilya ko nung may COVID si Jennifer. Ibabalik ko lang sa'yo. Ano ulit yun? Deserve. Puwisit kang babae ka. Walang hiya ka. Huwag ka talagang hihingi ng tulong sa akin. Hindi ko maalala kung humingi ba ako ng tulong sa'yo. Ikaw ang wag hihingi ng tulong sa akin kasi hindi rin kita tutulungan. Sige, damahin mo na lang yung nangyayari sa'yo. Alam ko naman na hindi na yan gagaling pa. Hindi natigil si Ami sa pagdaldal at ang pagsigaw ng kanyang galit kay Perlin. Pero tinatawanan lang siya ng ginang. Yun ang dahilan kaya mas lalong nakakaramdam ng galit ang matanda. Hindi niya kailanman kayang tanggapin na gagawin lang biro ng iba ang kalagayan niya. Hanggang sa umabot ng sumunod na taon. Bumaba na ang usapin tungkol sa COVID. Nagkaroon na ulit ng kanya-kanyang buhay ang mga tao. Naging abala para makabawi sa mga naging problema nila noong pandemic.
Habang ang mga tao ay nakakausad na, naiwan naman sa pagkalugmok si Ami. Hindi na siya makalabas ng bahay dahil sa kahihiyan. Mas iniiwasan pa siya ng mga tao dahil takot na mahawa sa kanya. Lahat yon nakikita ni Perlin. Hindi niya sigurado kung maaawa ba siya dahil kahit na nahihirapan na si Ami ng ganon, hindi pa rin nito tinatanggap ang pagbabago sa kanyang ugali. Hindi na nais pang alisin ni Perlin ang kulam na bigay niya dahil yun na ang magsisilbing parusa ni Ami. Isang umaga, habang naglilinis ng bakuran si Perlin, umuwi si Matmat na inis at tila ba marumi ang suot niyang damit. Oh, ano nangyari sa'yo? Buwisit na, Ami yan. Itinapon ba naman sa akin ang kape niya? Buti na lang hindi ganun kainit at hindi nalapnos yung balat ko. Sa mukha ko pa talaga itinapon. Ha? Bakit naman niya ginawa yun? Ewan ko sa kanyang buwisit siya. Di ba may hinihintay akong parcel? Ngayon tumambay ako dun sa tapat ng bintana kasi dun huminto yung rider eh. Tapos naiinis siya sa akin nang di ko alam ang dahilan. Tapos pinapaalis niya kami. Ang sabi ko sandali lang, nagbabayad pa ako sa rider. Ang ginawa niya, tinapon niya sa amin yung kape. Kawawa nga yung rider eh, natapunan din. Puwisit talagang ugali nun. Di na nagbago. Kaya kung ano-ano nangyayari sa kanya eh. Pumasok sa loob ng bahay ang binata para magpalit ng damit. Ang kanya namang ina ay nagtungo sa bahay ni Ami para kausapin ito. Kapansin-pansin na galit sa lahat ng bagay si Ami. Ang gulo rin ng loob ng bahay nila na mukhang nagwawala siya palagi. Wala na kasi roon ang apo niya. Kinuha na ito ng anak niya dahil hindi niya rin naman ito maaalagaan at natatakot na baka mahawa ng sakit niya sa balat. Silang dalawa na lang ng asawa niya ang nasa bahay, pero hindi rin naman siya maalagaan nito ng maayos dahil may sakit din ang lalaki. Te, bakit naman ganun ang ginawa mo sa anak ko? Ang bastos mo naman para tapunan ng kape ang mukha ng ibang tao. Dahil buwisit siya. Buwisit kayong lahat. Alam mo yon? Galit na galit ako sa inyo. Kung galit ka sa nangyayari sa buhay mo, wag ibang tao ang sisihin mo, ha? Hindi namin kasalanan kung nagbabayad ka na ng karma mo dahil dyan sa kasamaan ng ugali mo. Tingnan mo na nga lang yan. May sakit ka na nga, hindi ka pa rin nagiging mabuting tao. Hindi talaga ako magiging mabuting tao kung kayo lang din naman. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinarurusahan ng ganito. Dapat kayo to eh. Hindi yan mapupunta sa amin dahil iyong-iyo yung parusa na ganyan. Ano? Hindi mo na ba kinakaya? Ha? Kapag ako gumaling, yari sa akin ang mga taong tumatawa at umiiwas sa akin ngayon. Lahat kayo, yari kayo sa akin. Pinagtatawanan niyo ako. Porket ba may sakit ako, ha? Wala kayong galang at respeto. Yang galang at respeto na gusto mong makuha, ibinibigay mo rin dapat yan sa inyo. Noong kami ang naghihirap ng quarantine, di ba? Sa halip na makisimpatya ka, kahit na hindi ka na tumulong, kahit yung manahimik ka na lang dyan sa bahay nyo. Pero anong ginawa mo? Pinagtatawanan mo kami at sinabi mo pa na sabay-sabay kaming pupunta sa impyerno. Mauuna lang yung anak kong may COVID. Doon pa lang, te, nakakasakit ka na ng damdamin ng tao. Tapos ngayon, na bumabalik na sa'yo ang kahihiyan na ganyan, maghahanap ka ng simpatsya sa iba? Kung sana, alam mo rin paano rumispeto ng iba, sana hindi yan ang aabutin mo. Huwag mong isipin na ikaw lang ang tao sa mundo na dapat ginagalang. Matuto ka rin gumalang sa iba. Aba, tama lang naman sa inyong pagtawanan noon. Bakit ako magbibigay ng simpatya sa inyo, ha? COVID na yon. Virus na nakakatakot. Etong sa akin, simpleng kati-kati lang naman to, ha? Tapos sobrang kakaiba kayo mag-react na akala ninyo nakakahawa tong sakit ko. Ang aarte ninyo mga tao kayo. Wala. Hindi mo talaga mauunawaan ang sinasabi ko sa'yo. Sayang ka. Sa halip na gagaling ka pa, mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon mo. Wala nang pag-asa pa na magbago ang isip mo. Dahil dyan sa ginagawa mong pagiging mas lalong masamang tao, dyan mo pinapatunayan na hindi ka talaga dapat kaawaan. Hay, ayoko makipagtalo sa'yo.
Hindi mo naman maiintindihan ang sinasabi ko dahil nga, bobo ka rin na gaya nila. Lumayas ka nga dyan sa harapan ko at baka sa'yo ko'y maibatot ng tasa ko. Napailing na lang si Perlin dahil sa inaastang yon ni Ami. Kahit na sinong kumausap kay Ami, palagi na lang siyang galit. Kahit ang mga dati niyang kaibigan ay inaaway na rin niya. Wala nang makatiis pa sa ugali niya. May mga sumusugod din sa bahay niya, lalo na ang mga magulang ng mga batang sinasaktan niya kahit na dumadaan lang naman sa tapat ng tindahan niya. Dahil doon, may mga reklamo na rin siyang natatanggap sa barangay, kaya kinakailangan ng ipasarado ang buong tindahan niya. Sa tagal din ng sakit niya na hindi maalis-alis, nawalan siya ng kabuhayan. Ibinenta na niya ang mga gamit niya sa bahay at maging ang mismong bahay nila. Balak ng asawa niyang lumipat na lang sila sa bahay ng isa nilang anak para kahit na paano ay may mag-aalaga sa kanilang dalawa. Mabilis lang din naman silang nakalipat. Sa totoo lang, nakakaramdam na ng awa si Perlin kay Ami pero hindi niya pa rin maalis ang parusa niya rito dahil alam niyang kapag naging maayos na ang matanda, magiging mas malala pa ang ugali nito. Isang araw, habang nagpapahinga si Perlin at nag-i-scroll sa kanyang cellphone, may nakita siyang video at kamukha yun ni Ami. Nak, tingnan mo nga. Si Ate Ami to, di ba? Napanood ko nga po yan. Post yan ni Mercedes, yung dati nangungupahan doon sa kabilang compound. Grabe nga dyan si Ate Ami. Sabi nga ng iba, dapat daw hinampas nila sa ulo yan para manahimik na. Sobrang lala nung ginawa niya sa bata. Naiinis daw kasi siya sa anak ng kapitbahay nila dahil madaldal kaya pinagsasampal niya. Ilang taon lang yung bata oh. Siguro nasa 3 years old lang. Tapos binugbog niya pa. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya, kung ikinulong ba siya. Grabe naman, kahit saan siya magpunta hindi na talaga nagbago. Kaya nga grabe na ang karma niya ngayon eh. Ayan oh, tignan mo sa video ma. Sobrang nakakadiri yung balat niya. Nagnanana pa nga oh. Kakakilabot. Kadiri. Hindi na talaga siya magbabago pa, no? Hindi na talaga. Mas lumala pa siya. Ewan ko kung napagtsatsagaan pa yan ng mga anak niya. Baka sa susunod niyan mabalitaan natin palaboy-laboy na yan dahil pinalayas na siya. Di naman yun malabo kasi wala naman makakatiis sa ganyang kasamaan ng ugali. Matanda na yan. Dapat alam na niyang ginagawa niya. Kaso mas pinipili niyang maging masamang tao. Nagbabasa si Perlin ng mga komento ukol sa video ni Ami. Kitang-kita niya ang galit ng mga tao. At merong mga testimonya roon ng mga taong nakakakilala kay Ami. Mga taong naglabas din ng mga hinaing at galit nila sa matanda. Doon lang din napagtanto ni Perlin na kahit anong parusa ang mapunta kay Ami, hindi na ito magbabago pa. Hanggang sa dumating nga ang araw na nabalitaan na lang nilang naging palaboy na ito sa kalsada. Hindi na siya kayang tiisin ng mga anak niya dahil pati raw ang mga apo nito ay sinasaktan niya. Wala rin namang ibang kumukuha sa kanya sa kalsada dahil natatakot sila sa sakit niya sa balat. Mas lumala pa yon dahil nga sa dumi ng kalsada. Isang beses lang nakita ni Perlin si Ami. Nang minsan siyang sumakay sa jeep at dumaan sa lugar kung saan naghahalungkat ng basurahan ang matanda. Nakita niya rin ang ipinayat ni Ami at ang mga langaw na nakasunod sa sugat nito. Kaawa-awa kung titingnan, pero kahit na anong maranasan ni Ami, hindi niya babaguhin ang kanyang ugali. Yun ang huling beses na nakita ni Perlin ang dating kapitbahay. Hindi na rin niya inisip pa kung ano na ang kalagayan nun. Ang alam niya lang ay bit-bit pa rin ni Ami ang parusa niya sa pagiging masamang tao. May mga tao talagang hindi na nagbabago pa ang ugali kahit na ano pang nangyayari sa kanila. Noong panahon ng pandemya, hindi maikakaila na maraming taong naging katulad ni Ami.
na siyang naging sakim sa mga ayuda, naging madamot sa mga kapitbahay at isa sa mga nangutya sa mga taong nakaranas ng COVID. Mga klase ng taong walang naitulong pero naging dahilan pa para mas makasakit ng damdamin ng iba. Na tila ba naging isa rin silang virus ng lipunan at yun ang klase ng sakit na hindi na magagamot pa. Mga taong hindi kayang alisin sa sarili ang pagiging masamang tao. Sa huli, darating pa rin talaga ang parusa sa kanila na maaaring magpabago sa ugali nila o siyang lalo pang magpapalala. Lagi na lang nating tatandaan na sa mundong puno na ng pagsubok, ang pagiging masamang tao ay walang naidudulot na mabuti. Isa itong lason na unti-unting sumisira, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa sarili. At tulad ng anumang sakit, babalik lang din sa'yo ang pinsalang bigay mo sa iba. Dahil ang pagiging masamang tao ay sakit ng lipunang walang lunas. Kayo mga apo, may maibabahagi ba kayong kwentong pinagdaanan nyo noong pandemya? Tungkol sa mga kapitbahay ninyong katulad ni Ami na siyang naging sugapa sa ayuda? O kaparehas na kwento ni Perlin na isang ina na humarap sa diskriminasyon dahil lang sa anak na nagkaroon ng COVID? Anong maibabahagi niyong kwento at natutunan sa inyong buhay ng mga panahong katulad sa ating kwento ngayon? Ilagay ninyo sa comment section mga apo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Evie Valero, Mel Santarita, Jenny Entile at sa Del Mundo family from Bacolod and Abyang. Ring Andaya, Sally Dominguez, Elizabeth Hardenil, Pitts Rivera at sa kapatid niya na si Alvin Odiamar, Amor Lim, Rashan Yan Licarte, Yachin Tamashiro. Hello sa inyo, Cecil Gonzalez, Kabug Cherilyn, Resty Reyes Vlogs, Ruby Ana Yap, Jesseline Silapan, Neth, Nicole Bernardo at Guy Lara, LC21 Fie, Maya Bing, Chris Alcantara, kumusta kayo? Charmaine Angke, Leonor Rivera, Chris Lapis, Blue 9045, Maria Gurley Piloton, Catherine Samonte, Jessica Arquillo, Giselle Flores, AJ and Louie ng Clover Bay Tower, Jenny Suzuki. Salamat sa pakikinig nyo, Bear Heaven, at shout out sa mga kapatid niyang sina Joan Las Pinas at Jocelyn Ortega na nasa Iligan City, Mindanao, Jomer Suarez, Joje Taruk, Marie the Lightworker, Ilocana Vlog ng Qatar, Ami Yong, Mary Jane Rico, Anha Rose Ayeras, Fritzy Rissinger, Elizabeth Hardenil. Shout out din sa inyo, Gemstone Claro, Susan Maalim ng San Pablo, Laguna, Maria Luisa Chavaria. Advanced happy birthday kay Evelyn Abong Carbakil sa August 22. Sydney Crosswind, Hazel Fiesta, Mike James Tapak, Lydia Lopez, Matt Sarol. Hello sa inyo, Eden Parducho. Advanced happy birthday sa'yo, Fatima Falcatan Perez sa August 31 at shout out din sa pogi niyang asawa na si Melegrito Absalom Francisco. Bianca the Explorer, Ellen Torres, Cheryl Violet, Roberto Crimen, Francisco Neng at sa kanyang asawa na si Jeremy Saranilio Francisco, Amor Rada, Maria Benitez. Salamat sa solid na suporta ninyo, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Leonora Concesino at sa mga tagapakinig sa Camarin, Caloocan City,
Jen Alikaykay, Malu Hapin, AJ Chua ng Subic Sambales, Merly Amistad, Janisa Toledo, Ami Pacana, Pamela Agasang, Angelina Ignacio. Shout out din sa inyo, Lenny David, Ara Lucas, Jenny V. Suko, Annalisa Malatbalat, Asodisen Serila, Raquel Hasigawa, and to her husband Mitsuru, Rachel Whitney, Elizabeth Dunca, Ami Yong, Jude Estronilo, Lynette Reparado, Alfredo Sigua at sa kanyang asawa na si Celestina Sigua from Nueva Ecija, Gladys de los Santos, Maria Cristina 1282, Roda May Panaligan at sa kanyang mga kasama na sina Ate Emmy, Neneng, Reslin, Nene, Jessa, Tintin, Ate Famela, Kuya VJ at kay Jemuel Lastra. Gloria Taer sa kanilang boss na si Boyet Apolinario Escarda. Shout out din kina Madam Rose Ann, Janine, Taer family sa kanilang team leader na si Jerry Escada Sr., kina Jera, Joven, Jimmy Dapogi, Mike Munding, Alan Lanutan, Arnold Papa Opong Mamalol, AJ, Angie, Vincent, Tantan, Yael, Leonard, Iron, Weng, Windy, KJ, at sa Team Manok ng Angeles City, Pampanga. Chef M, shout out din sa inyo, Ate Auring, Minda, Ne, Faye, Kuya Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicraft ng Paki, Laguna. Telma Soledad, Gia Gigi, Nikki Dolores, Ramil Fariolin, Roy Lacandalo, Noemi Kiambao, Lydia Lopez, Hazel Fiesta, at kay Sydney Crosswind. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga apo.